Kuning tubig sa taas po, so naglagay po sila ng safety wall po. So, for the safety of the residents, yung mga tao dyan na at least pag may safety fence po, hindi sila makaka-over the backwood, kumbaga yung makakatalong din sa kabila. So, may harang na po siya. Although yung safety fence po is, yung ibang part po meron naman po. So, yung ibang part po wala pa, siguro kasi ongoing pa kasi ang kanilang construction. Eksena sa Mandaluyong at ilang parte ng Pineda sa Pasig City. Drainage dito, direkta sa ilog ang tubig. Hindi. Kung makikita nyo, ito nga bukod tani, no? Ang parang ito yung pinakauna na nagawa ngayon dito sa kahabaan ng Pasig River. Kami yung una naglagay ng STP, Sewerage Treatment Plant. Lahat yun ay nanggaling muna ng Sewerage Treatment Plant. May malaking sewerage treatment plant doon. Lahat ng waste, water waste ng mga residente ron, tumatakbo muna doon, tapos saka lumalabas din may discharge dito sa Pasig River. Pero kulay puti ang tubig na inilalabas ng drainage. Malinis yan, na-clear na yun eh. Hindi lang kasi isa yung naging discharge area ng Manila Water, kung hindi may mga outlets pa rin sila nilagay strategically position nang nasalang na nila yung tubig galing sa mga kahawayan bago nila sa Pasig. Tinabahay ng Kalapati naman ang informal settler sa C5 Bagong Ilog Bridge sa Makati. Napindahan tagig ang dulo ng Pasig. Karugtong na ito ng Laguna de Bay. Mga alagang ikot naman ang nasa magkabilang parte ng ilog. Isang dyan, dahil nasa tabi sila ng estero, ang ginagawa ng mga may-ari ay nililinis na lang. So lahat ng waste, yung mga urine ng mga hayop eh, diretso sa tubig. May 47 maliit na estero at ilog na direktang nakakonekta sa Ilog Pasig. Isa sa mga ito ang San Juan River sa Maynila. Kulay burak na ang pinaanan ng San Juan River. Kahit saan lumingon ay may tumpok na basura. Masangsang na rin ang hangin dito. Ang paglilinis sa mga estero at ilog na konektado sa Ilog Pasig ang pinagtutuunan ng pansin ngayon ng PRRC.